Check ko muna kung yung mga parts. Hindi masyadong na-open ko. Ay, sorry naman. Tinatanong mo kita yun. Ayan. So, yung napin, yung prostomium. So, mag-start dyan. Prostomium, mouth, and then, pharynx na dito. Ma'am, alin yung mapula? Ayan, pharynx yan. Yung tube na yan. Saan? Ito. Right? And then, meron kayong crab. And then, itong malaki, gizzard. So, yung function ng crab for storage, and then yung gizzard for grinding of, di ba, since sa terrestrial sila, sa soil sila. So, kailangan nila na mag-grind ng mga stones or ng mga hard materials. Yung gizzard, yung gizzard yung nag-function nun. And then, may makikita kayong esophagus na to. Yung dark na yan. And then, mag-extend siya. After ng gizzard, yung dark part. Oo, yung dark part sa baba. Okay. Tapos, on that part, specific part sa esophagus, meron siyang mga nakapatong na calciferous glands. Hindi siya makikita siya ng ganyan lang. Yung calciferous glands na yan, sila yung nagme-maintain yung pH. pH. Oo, sa body nila. So, madami silang calcium na ano? Calcium. Nasaan yun? Pang-buffer. Ganun. Oo, pang buffer. Calcium carbonate. Dito yan, nakapatong siya sa mga esophagus. Maliliit lang siya. After ng gizzard, ma'am. White. Tapos, itong mga puting to, yan yung seminal receptacle. Ano po? Seminal receptacle and then seminal vesicles. So, yun sa production ng sperm. Seminal vesicle. Tapos, hanapin nyo yung cratellum. Ito yung part ng cratellum. So, anditong part din yung ovaries. Nasaan yung cratellum? So, ang very peculiar part sa structure na meron pa sila is yung spermathecae, kung saan nakastore yung mga sperm during hypodermal impregnation. So, if ever Yung second batch. man wala silang mate, yung mga sperms, mga eggs nasa spermathecae, sila yung pwedeng mag-self-fertilize. Yung gagamitin naman. Mali nakastore lang. Pag walang hypodermal impregnation, wala kang mate. Yung mga sperms na nasa spermathecae, sila yung magiging sperms na mag-fertilize. Mali nakastore lang, ma'am. Nakastore lang sila. Okay. Paano sila mag-self-fertilize? Pagkaganyan? Since external fertilization naman sila sa cocoon, di ba? Yun. Sa cocoon siya. And then, intestine na yan. Yung mahabang The whole mahaba. thing na yan, oo. Filled with mesenchyma. Ano yan? Intestine na yan. Tinitin na yung laman. Yun na yung dumi na. Ew. Ayun. So, hindi nyo makikita masyado yung ovary. Ito lang, mga seminal receptacle. Evac. And then, anus na siya. So, meron na silang dalawang ends. We have the mouth and then the anus. Paano mo malalaman alin yung prostomium, alin yung... Prostomium, ang prostomium is the most anterior part. So, titingnan nyo muna kung asan ba yung cratellum. Pag buo yung mas malapit sa cratellum. Mas malapit sa cratellum. Yun yung anterior portion. Okay. Tapos yung pinaka-anterior, yung prostomium. And then you have the mouth. Ayan. Yung mouth mo nasa loob pa nung ano, mas dorsal pa. Basta ang first segment, prostomium, and then bearing the cerebral ganglion. Sa taas na yan. Tapos pharynx na sunod. And then Yung mouth, basis. ma'am, saan? Doon na din. Doon na din. Mouth and then pharynx. Okay. Ayun. Dire-diretso na yun. Paano sila magkakaiba? More on Paano kakaiba? Ang prostomium, basta siya yung pinaka-anterior part. Kailan press mo dapat yung pictures? Ano no? Diba tinawa na kita mag-compare? Para siyang area lang siya ng basta siya pinaka-anterior Ilang portion. MB yun? Yun lang yun. Specific lang na term is prostomium. Ayun na yun. Yun yung kailangan. So, tingnan niyo yung kanilang cuticle. Since they live in a moist environment, hindi siya ganong cut-off nung ano natin. Ito itong ascaris. Kasi kailangan pa rin yan ng gas exchange. Okay. Sa kanilang cuticle. Ano pa bang kailangan? Yun lang yun. Next batch!